Magandang araw po sa ating lahat. Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang Kabanata 1 sa ibabaw ng kubyerta. Mga talasalitaan, garote. Bitayin na ang isang lubid na nakasilo sa leeg ng bibitayin ay napipilipit ng isang pumihit sa likod ng bibitayin hanggang mamatay sa sakal. Kubyerta, bahagi ng pabor, pagpugay, paghasa, pag-rape, pagtustsada, pagmura ng may pahamak, panukala, mungkahi, balakid. Talasalitaan, paring regular, uri ng pare kasama sa order or corporation. Paring secular, uri ng paring karaniway Pilipino na walang kinasasapiang samahan o orden. Taddisan, tuwiran, harapan. Tikin, mahabang payat na kawayan na ginagamit sa pagpapatakbo ng sasakyang pantubig sa pamamagitan ng mga bisig, uldog, bari, or praile. Ang tagpuan sa kabanatang ito ay sa pabor-tabo. Alam ba ninyo, ang pabor-tabo ay mayroon itong malaking dahilan kung bakit ito ay siyang ginagamit ni Rizal bilang pinakaunang tagpuan sa kanyang nobela. Pabor-tabo, isang barko na halos tabo ang hugis dahil dito hindi agad-agad mawawari ang harap at likuran ng barko. Maihahalin tulad ito sa pamahalaan sa Pilipinas na pinamumunuan ng mga praile at kapitan general. Paano ipinaghahambing ni Rizal ang pabor-tabo at ang pamahalaan? Ang sagot sa katanungan na ito ay sasagutin ko bago matapos ang bidyong ito, kaya napakahalagang tutukan ang bidyong ito hanggang matapos sa ngayon. Alamin muna natin ang buod ng kabanatang 1. Naglalayag sa Ilog Pasig ang Bapor Tabo. Isang umaga ng Disyembre, patunga ito sa Laguna at lalo na sa ibabaw ng kubyerta. Sina Don Custodio, Benziap, Doña Victorina, Kapitan General, Padre Irene, Padre Salvi, at ang mga aalahas na si Simon. Mataas ang tingin ng mga tao kay Simon dahil alam na rin nila, lalo na ng mga tao sa Maynila, na naimpluwensya nito ang Kapitang General. Dahil sa kabagalan ng pabor habang sila'y naglalakbay, ay napag-usapan sa ibabaw ng kubyerta ang pagpapalalim ng Ilog Pasig. Nagkasagutan sila ni Don Custodio ng isang opisyal na konsihal at nagbigay ng solusyon na kumbinsihin na lang di umano ang mga tao na mag-alaga ng itik. Kinakain daw kasi ng mga itik ang mga suso sa ilog. Sa ganitong paraan, huhukayin daw ng mga tao ang ilog upang may makuhang suso na kanilang ipapakain sa mga alagang itik. Ngunit hindi nagustuhan ni Doña Victorina ang naturang suhensyon dahil nandidiri siya sa balot. Mga tulong sa pag-aaral. Una, ang ibabaw ng kubyerta ng pabor ay para sa matataas na uri ng taong karaniwang Kastila. Pangalawa, ang Noli ay nagtapos ng buwan ng Disyembre, ang Elfili ay dito nagsimula. Ngunit ang Disyembre sa Noli at ang Elfili ay may 13 taong nakapagitan. Pangatlo, si Don Custodio ay tanungan at tagapayo ng mga taong pamahalaan. Si Benzab ay isang mamahayag. Huli, ang Tabo ay isang katutubong batalan. Ang Tabo sa kasalukuyan ay karaniwang latang ipinagbasyuhan ng gatas, kape o anuman. Mula sa Abang Bataan hanggang sa makabagong banyo, may gripo at dutsa sa Pilipinas ay may tabo. Noon ang tabo ay karaniwang pag-ilalim na bahagi ng mga bao ng niyog. Ngayon naman ay balikan natin ang tanong ko kanina sa unang bahagi na paano maihahambing ni Jose Rizal ang pabor-tabo at ang pamahalaan. Okay, pansinin ninyo, ang larawan na ito, ang larawan na inyong nakita ay isang larawan ng Bapor-Tabo na nahihahambing sa pamahalaan na kung saan nahahati sa dalawa ang mga mamamayan ay nasa ibabaw at ang mga mahirap ay nasa ilalim. Para lubos ninyong maunawaan, ihahambing natin ang Bapor-Tabo at pamahalaan sa tulong ng chart na ito.
Mababasa ninyo sa kaliwang bahagi ang karakteristik o anyong katangian ng vapor tabo. At sa kanan naman ay ang pagpapahulugan naman nito sa pagpapalakad ng pamahalaan sa panahon ng Kastila. Nahati sa dalawang bahagi ang ibabaw at ibabang bahagi. Di pantay na pagtingin sa mga tao. Mabagal ang takbo, mabagal na pag-unlad. Paos ang silbato, mayabang na pamamalakad. Marumi bagamat may pintang puti. Mapagpanggap na mga opisyal. Hugis tabo, walang patutunguhan. Bumubuga ng itim na usok. Pagkalat ng masamang gawain. Maingay ang makina. Puro salita, wala naman sa gawain. Ibig durigin ang mga salambaw, makasariling hangarin. Aral sa Kabanata 1, ang buhay kuminsan ay isang vapor tabo. Nasa itaas ang may mga kapangyarihan, ngunit hindi ito nangangahulugan na ligtas na sila sa mga suliranin, dahil sila mismong nasa taas ay ang gumagawa ng kanilang mga intindihin. At dito nagwawakas ang aking talakayin sa Kabanatang 1.